Sana kayo ngayon lang ulit ako nakapag-video sa marami tayong i-video pero dito muna dito tayo mag-start kasi ito yung maliit. I-video doon ay medyo malaki kaya ito muna. Ito ginawa ko nga, sabi sa akin nung follower natin na siyempre ngayon di po pwedeng ipadala yung airgun kasi ngayon ay gun ban dahil meron tayong papalapit na barangay election. So sabi niya kung paano niya ma-convert yung kanyang Mangyo Patrol or parehas din naman to ng yung mga Terrano ng Mangyo. Wag lang yung isa yung maliit, yung junior na junior talaga yun. Wag lang yun, kasya po ito, sakto ito kasi pang JR Mangyo. Ayan, ang gagawin dyan kakabit na lang yung valve dito kasi ito na rin mismo yan, may thread na yan, yung mapapansin nyo may thread na siya dito, kakabit na lang dyan. Papasok muna to doon sa aluminum nya. Mas mahaba yung ginawa kong plenum nito para talagang kahit mas uso kasi ngayon yung ginagamit yung JR Mangyo sa pagtiksay. So dito hindi nga na mabibitin sa power kasi ito na. Pero ginawan ko ng control, yan kung makikita nyo yung butas, hindi gaanong malaki yung butas niya doon. Kaya kumbaga medyo may control siya, although napakalaki nung kanyang plenum. Ito yung plenum niya kasi naka-thread to. Naka-thread din tong offset. Ang ginawa nating thread dito, ayan, kung makikita, mapapansin nyo, maliit lang yung o-ring niya, hindi masyadong mataba. Maliit lang siya para yung hindi masyadong prone sa pagsingaw o dun sa leak. Tapos ang ginawa ko dito siya 1.5 ang pitch niyan, 1.5 mm yung pitch, so medyo malalim siya at saka mas malalaki. Saka kung mapapansin nyo, lampas 1 inch yung kanyang thread, so talagang natin dyan is safe siya. Tapos dito kung mapapansin nyo, yun nga, ang pitch ng thread nya medyo magaspang yan. Sunod na yan doon sa gaspang ng regulator natin, kaya makakasiguro tayong matibay. Huwag nyo na lalagyan ng teflon yung thread ha, yan ang palagi kong ina-advise. Huwag kayong maglalagay ng teflon sa thread, sa o-ring lang sa ilalim, sa seat. Kung kulang man yung size ng o-ring nyo, doon ang lagay sa o-ring, huwag sa thread. Natin ha, palagi nyo tatandaan yon kasi subok na yan, may mga naka-experience na yan sa thread naglalagay ng ng teflon, kaya merong tumatalsik yan at tumatalsik dito sa puno. Siguro nakita nyo na yan, hindi ko na babanggitin kung anong make yung airgun nun. Kaya makikita nyo ang tagal tapos pagdating sa dulo, yung mararamdaman nyo kakagat na yung o-ring yun, yan. Tapos sihigpitan nyo pa yan maigi hanggang sa lumapat. Kaya yung o-ring nya, makakasigurado kayo na hindi basta yan sisingaw. Tsaka isa pa, maliit yung yung taba nya compare dito. Ito kasi sa regulator naman to, dito siya. Yan, isasama na natin yan. Ayan, so meron na siyang o-ring para sa regulator. Yan, nandyan siya. So pagkalagay niyan doon sa alloy na naghahawak ng barrel at saka itong plenum, ilalagay nyo lang yung valve. Saktong-sakto yan kasi valve din yung tinanggal dyan. Yung inalis dito valve din, kaya sakto yan dyan, maikakabit mo dyan, same yung size nya. So ayun, mako-convert mo na din dito. Itong offset na to ay sukat siya para sa 0.5, 0.45 ganyan na tank. Pwede rin siya sa 0.38, kaya lang may clearance na siya. May clearance na siyang 5 mm. Alam nyo na, 50 mm yung 0.38 na tank, yung payat, yung magaan. May clearance na siyang 5 mm dyan, ang pinaka mababang clearance. So pagdating dito sa malaking tank, konting-konti lang yung clearance niya, nasa mga 1 mm lang yan.
So pagdating na pinakamalaki niyan ay 6 mm. Kapag maliit na tank yung ginamit. So pwede siya sa malaki, pwede rin, lalong pwede siya sa maliit. So yung sa malaki, kaya ko ginagawa yung kasi sa experience ko, pag mag-hunt ka, para hindi ka na magdadala ng pambomba. Hindi ka na magdadala ng hand pump para yung laman ng tank mo is enough na para sa isang pag-hunting. Let's say magtitiksay ka or mag-hunting ka, sapat na yung dala mo sa tank na hangin para hindi ka na. Kaya kung sa akin, kung advice ko yung hingin nyo tungkol doon sa tank na mas maliit, at doon ako sa mas malaking tank, doon sa 0.45 or 0.5. Kabili kasi ako niyan dati, yung bilog yung dulo, 0.5 na tapos kung maliit na tank naman yung dadalin mo, okay pa rin naman. Kaya lang baka mabitin ka. Let's say 50 shots lang yun magagawa nun, baka kulang yon. Ngayon kung ang dala mo yung mas malaking tank yung nakalagay sa kanya, mas matagal maubos, mas maraming shots. So hanggang dito na lang po. Ayan, yung kanya nga palang gauge is 3000 PSI. Ayan, pag tinignan mo siya, nandun yung pointer niya. Ganun. So ito ay wala tayong anodize ngayon kasi tinigil ko muna yung pag-anodize para, tsaka mas mahal na ngayon yung dye, kaya hindi ako kasi magmamahal yung price nung offset, kaya hindi muna po tayo nag-anodize ngayon para ma-maintain natin. Ito, mura lang to, at meron din tayo nito sa Shopee. Ilalagay ko rin yung link nya. Pwede yan COD, at saka ready na po ito. Pwede na, unahan lang kayo doon sa stock na meron tayo kasi konti lang yan, ilang piraso lang, kaya unahan na lang kung sino. Kapag naubos, pag naubos siya is ano ba tawag na? Pre-order. Yeah, pre-order. Ano naman yan, kapag in-order mo 3 days, ganyan, isi-ship na yon kasi tapos na siyang gawin. So ganun yung nangyayari. So bali, ganito na lang, at pasensya na po kayo dahil madalang yung pag-video. Sana magawa ko ng paraan na pag-video tayo palagi.